Isang mundo kung saan ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng sundalo, hindi sa laki ng teritoryo, kundi sa isang bagay na tila ordinaryo, isang itim, malapot na likido. Ang langis. Sa bawat sasakyan na umaandar, sa bawat eroplano na lumilipad, at sa bawat ilaw na nagbibigay liwanag sa gabi, may isang sistemang tahimik na kumokontrol sa lahat. Isang sistemang hindi mo nakikita, pero ramdam ng buong mundo. At sa gitna nito, isang currency ang pumapalibot dito. Ang dolyar ng Amerika. Paano nga ba naging sandata ang langis? At paano nito hinubot ang kapangyarihan ng mundo? Ito ang kwento ng petrodollar system. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Sa unang tingin, simple lang ang konsepto. Kapag nag-angkat ka ng langis, kailangan mong magbayad gamit ang dolyar. Hindi piso, hindi euro, hindi yuan, kundi dolyar lang. Pero bakit? At sino ang nagdesisyon nito? Noong taong 1970, isang tahimik na kasunduan ang nagbago sa mundo. Isang kasunduang hindi tinuturo sa karamihan ng mga paaralan, pero naging pundasyon ng modernong global economy. Kinilala ito bilang petrodollar system. Bago pa man ang internet, bago pa man ang smartphones, may isang bagay na nagpapaikot sa mundo, ang enerhiya. At sa ika-20th century, may isang bagay na nangibabaw. Ang langis. Ang langis ang dugo ng modernong sibilisasyon. Ito ang nagpapagalaw sa mga sasakyan, barko, eroplano, pabrika at sa buong ekonomiya. Kung wala ito, titigil ang mundo. Kaya ang mga bansang may langis, lalo na sa Middle East, ay naging sentro ng kapangyarihan. Hindi dahil sa armas, kundi dahil sa kontrol sa enerhiya. Taong 1971, isang desisyon ang ginawa ni Richard Nixon na yumanig sa global economy. Tinanggal niya ang koneksyon ng dolyar sa ginto. Sa madaling salita, wala nang backing ang dolyar. Isa itong panganib. Kung mawalan ng tiwala ang mundo, babagsak ang halaga nito. At bago pa makabawi ang Amerika, dumating ang mas malaking problema. Taong 1973, sumiklab ang isang krisis sa langis. Ang OPEC o ang Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito ay ang samahan ng mga bansang nag-e-export ng langis upang kontrolin ang produksyon at presyo. Kasama rito ang Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela, UAE, Nigeria, Libya, Algeria, Angola, Equatorial Guinea,
at Congo. Nagdeklara sila ng embargo laban sa US at mga kaalyado nito. Biglang tumaas ang presyo ng langis, nagkaroon ng kakulangan, at nagsimula ang panic. At ito ang isa sa pinakamalaking economic shocks sa kasaysayan. Sa gitna ng krisis, nagkaroon ng isang plano, ang Amerika. Isang hakbang na hindi ginamitan ng bala, kundi ng diplomasya. Noong 1974, nakipagkasundo ang United States sa Saudi Arabia. Ang deal, ang Saudi Arabia at kalaunan, ang buong OPEC ay magbebenta ng langis, gamit lamang ang dolyar. At kapalit nito, ang Amerika ay magbibigay ng proteksyon militar. Simple lang sa kasunduan, pero napakalaki ng epekto. Dahil sa isang iglap, ang dolyar ay naging global necessity. Ngayon, kung ikaw ay isang bansa na walang dolyar, pero kailangan mo ng langis, anong gagawin mo? Kailangan mong kumuha ng dolyar sa pamamagitan ng pag-export, pangungutang at pakikipagkalakalan. At dito nagsisimula ang cycle. Ang mga bansang kumikita ng dolyar ay bumibili ng langis. Ang mga bansang nagbebenta ng langis ay nag-i-invest pabalik sa Amerika. Sa mga bangko, sa bonds, sa ekonomiya nito. At ito ang tinatawag na petrodollar recycling. Isang sistema na parang umiikot na makina na lalong nagpapalakas sa dolyar. Dahil sa sistemang ito, hindi lang naging mahalaga ang dolyar, naging dominante ito. Ang Estados Unidos ay nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Nakapag-print ng pera na ginagamit ng buong mundo. Isang bagay na walang ibang bansa ang kayang gawin sa parehong antas. At dahil dito, nakontrol nito ang daloy ng global finance. Ang utang ng mundo, ang kalakalan, at ang ekonomiya. Lahat ay nakaangkla sa isang currency. Pero, hindi lahat ay sumunod. Isa sa mga pinakamalaking tumutol dito ay ang Iran. Noong 1979, sumiklab ang Iranian Revolution. At mula noon, nagbago ang relasyon ng Iran at Amerika. Hindi lang ito tungkol sa politika o relihiyon, ito ay tungkol sa kontrol sa langis at sa sistema ng dolyar. Ang pagtutol ng Iran sa impluwensya ng US ay nagdala ng economic sanction, tensyon sa Middle East, at patuloy na alitan hanggang sa kasalukuyang panahon. May ilan ding sumubok na baguhin ang sistema. Ang Iraq, noong taong 2000, sinubukan itong magbenta ng langis gamit ang euro. Ang Libya, may plano ring maglunsad ng sariling currency sa Africa. Pero ang mga ganitong hakbang ay hindi basta-basta, dahil ang paglabag sa sistemang ito ay may kasamang panganib. Geopolitical tension, economic pressure, at kung minsan, mas malala pa. Sa kasalukuyan, nananatiling matatag ang petrodollar system, pero unti-unti itong hinahamon. Ang China at Russia ay nagsisimula ng gumamit ng sariling currency sa kalakalan ng langis. May mga bagong ideya, digital currencies, alternative payment systems, regional trade blocks. At sa bawat hakbang, unti-unting nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Sa huli, ang langis ay hindi lang enerhiya, ito ay kapangyarihan. At ang dolyar ay hindi lang pera, ito ay impluwensya. Ang petrodollar system
isang tahimik na mekanismo na humubog sa mundo na ginagalawan natin ngayon. At habang nagbabago ang panahon, isang tanong ang hanggang sa kasalukuyan ay naghihintay pa din ng kasagutan. Hanggang kailan mananatili ang sistemang ito? At kapag ito'y bumagsak, handa ba ang mundo? Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.